this morning, papunta na tayo sa Antazo Customs to get the bike that we're gonna use for the handlebar. And sinamahan tayo nila mama. Hinatid nila tayo. So, let's go and simulan natin ang adventure natin today. Bye! So, we're gonna eat. Saan tayo, ma? Saan tayo? Saan tayo kakain? Hindi ko alam. So, dito kami sa Tendesitas. And we're just gonna grab lunch before my shoot on... Ay, hindi. And we're just gonna grab lunch kasi we're gonna have our event mamaya sa Silang. And papunta tayo kay Antazo ngayon. Bye! Ang pom-pom. Bili tayo pom-pom. Wala tayo pera. Daddy, you want chihuahua again? If I'm gonna buy a chihuahua, it's okay. Wala tayo dyan. It's okay. I'll buy one again. Wala ka. Wala, may kasama si Airo. Ayaw mo? Ayaw mo chihuahua? Bakit? Wala, ayaw ko na mag-aso. Kasi lagi daw ako wala sa bahay. Figurin na lang, figurin yung pupunasan na lang pag kailangan lumisin. And syempre, bago pumakbak, kailangan muna namin busugin ang aming mga tiyan. So, I had gyudon while both of my parents had sweet and sour fish fillet. And although the food was not that great, it still filled my stomach and ramdam ko na ready na akong bumiyahe at mag-big bike na. Good day mga ka-Mike's Moto! So for this episode, we're gonna be going to the Classic Night event in the Handlebar Retro Cafe in Silang. And syempre, after natin kuhanin si Ham the Scramby, kasama na natin ngayon si Kuya Khalil para i-guide rin tayo kung paano gamitin si Ham. Ham was actually a very good bike to ride. And I actually appreciated the torque, I appreciated the sound, I appreciated how comfortable the bike was to use in the expressway. Alam nyo rin ba, dati habang nag-aaral pa ako, pangarap ko dahil lagi ko nakikita sa vlog ng iba na ang saya daw mag-big bike around Calax. And this moment, naramdaman ko kung bakit. Una sa lahat, ang ganda ng view. Pangalawa, walang traffic. And pangatlo, napakasarap sa pakiramdam na nakarating ako dito. Dire-diretso na lang yun pag exit yun ng Silang. And then after that, makikita nyo na ang isa sa pinakamaganda, pinakakomportable at pinakamasarap na tambayan sa South, ang The Handlebar Retro Cafe. Sa atin ay walang iba kundi si AJ Retro. Isang sikat na builder around sa South at isa siya sa mga nakakagawa ng magagandang motor, kakaibang motor at at the same time, motor na hindi mo makikita sa iba. Alam niyo kung bakit? Dahil customized yan, each one of them has their unique personality. Shoutout nga pala sa iyo, Kuya AJ, I miss you! And eto na, pumasok tayo. Alam niyo ba kung anong unang narinig ko? Bomba daw! So, syempre, ibibigay natin yan. Dahil, hindi lang kayo ang excited, ako din. Alam niyo ba, the first thing that I felt when I entered the Handlebar was, wow, I just dreamt to be in one of these events before. And now, isa ako sa mga inimbita nila para mag-vlog and at the same time, and enjoy ang event bilang isang content creator at bilang medyo nakikilala na sa industriya. Kaya salamat The Handlebar Retro Cafe and sa aking mga kuya dyan dahil binigyan nyo ako ng ganito kagandang opportunity at I will be forever grateful for that. Wow!
And syempre, dahil prinsesa ako ng mga kuya ko dito, pinag-park pa nila ako. Kaya thank you, Kuya AJ. Alam mo, miss na talaga kita. And natatawa ako, alam nyo ba yung clip na to? Hindi ko alam na nag-record pa pala yung chin mount ko. Pero I'm so happy that I did kasi wala akong footage na papasok na ako nung cafe. And diba, since di ko alam, nung pagkalapag ko nung helmet, nagre-record pala. So, ayan, kitang-kita yung aking mga kuya at ating mga crew sa The Handlebar Retro Cafe para... Tatawa lang ako. Bloopers yarn! And syempre, mawawala pa ba ang ating recording setup? So, on this video, ang nagre-record sa may chin ko is a DJI Action 4 cam. And then, I also placed or mounted an Insta360 camera on the bike and sa handlebar niya. And what I like about the motorcycle bundle is, hindi siya maalog. So, when you literally use yung pang-ikot, to tighten the bolts, hindi na talaga siya magiging loose and at the same time, hindi na rin talaga siya gagalaw-galaw. So, no more worries when you mount your camera. And also, mawawala pa ba ang damit na gamit natin? So, for our pants, we're wearing grit pants, they're daily trousers, and for our gloves, we're utilizing the Moto Wolf leather gloves, and for our jersey, we're using the label jersey, and for our Under Armour, we're using the grit. So technically, she was full geared. Ham is also equipped with the Chigi, and the Chigi can record the road for you. It's like a dashboard, but for your motorcycle. You can also connect your phone, and almost all of the things that you can use on your phone can be utilized on the Chigi while you ride. It's touchscreen, and at the same time, you can also answer calls from that. And what I like the most is you can also use Waze on it. So technically, you will not get lost anymore. And ayun, alam niyo namang ligawin ang ante. Is sponsored by the Handlebar Retro Cafe. Actually, this is not yet open para sa events, pero pinagbigyan niya ang Nameless Classic Club just to make this one possible. Thank you so much sa lahat ng founders, lahat ng owners na... So ayan tayo sa event. Hindi ko na siya na-reframe kasi gusto ko ako yung makikita nyo. Charot! Pero... eto ako, so isipin niyo yung itsura ko nung sa event. And yung stick ng Insta360 ko, nakataas. Tapos umiikot-ikot ako doon. So para akong, hi! Sige po, okay lang po, go lang po. Shoutout nga pala kay Kuya Joaquin na tumulong sa akin dahil dalawa ang dala kong camera at hindi ko kayang gawin pareho. So, tinulungan niya akong i-shoot yung event and ayan, na-appreciate ko, sobra, mwah! Na-curious ba kayo kung anong itsura sa loob? Hindi lang ito basta cafe. Pwede ka pang kumain, uminom, pero pwede ka rin mag-shopping. And they also carry Grit, Label, Think Champ, and some other personalized shirt by AJ Retro and some other vloggers. And they also have my favorite drink. And alam nyo ba, pwede nyo itong orderin. Just go there and order my favorite drink. It's called Mike's Motos Drink. And I assure you, I very recommend it. It's 10 out of 10. I love it so much. And that's why I asked them and I bothered my kuyas to name it after me. And also, meron din silang lalagyan ng helmet pagpasok mo ng cafe. O, diba? Isa ito sa cafe na ginawa para lang talaga sa mga motorista. And teka, hindi pa doon nagtatapos. Alam nyo ba kung gusto mo rin mag-sound trip? Meron din silang mga intercom na pasok para hindi ka na magsasabi ng, ha? Saan tayo liliko? Anong pupuntahan? And as a ligawin, I super recommend that. And alam nyo ba, dahil sobrang nag-enjoy ako sa event, nakalimutan ko na kailangan ko palang umuwi at sa norte pa ako nakatira. So kaya ayan, sinamahan tayo ni Kuya Eko dahil wala palang MDLC Ham. So, kailangan ko ng someone na mag-guide sa akin dahil ang papunta ng Calax or ang pabalik is very madilim. So, thank you Kuya Eko and thank you Pepper for guiding me home. And ayan, after nun, syempre, babiyahin na tayo and solo ride muna. Muni-muni and at the same time, in-enjoy ko lang din ang aking intercom dahil pinangarap ko lang din to and medyo nagkakatotoo na kaya maraming salamat mga ka-Mike's Moto. And I'll see you soon sa next adventure. Bye!